Amen. So, yun nga po ang sinasabi ng salita ng Diyos, na ang kalagahan ng pamumuno ng isang Kristiyano ay ito rin ay katunayan ng pagiging alagad ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa John chapter 15 verse 8. At meron pa po tayo rito na pag-aaralan na ang sabi po dito, ang dalawang bunga ng mga Kristiyano. So, may dalawang bunga pala yung mga Kristiyano. Ano ba tong dalawang bunga ng ng Kristiyano? Yung una, ito po ay ang bunga ng banal na espiritu. Basahin po natin sa Galatians chapter 5 verse 22. Ang sabi po rito, datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So ipinapakita po dito na ito pong bunga ng banal na espiritu ay ito po ay tumutukoy sa karakter o pagkatao. So tayo bilang Kristiyano, habang tumatagal at lumalalim tayo, binabago tayo, pabago tayo ng pabago, pabanal tayo ng pabanal. Syempre may time na nagkakamali tayo at nagkakasala tayo. So kumbaga na talagang may battle tayong nararanasan sa ating mga buhay, kasi tayo ay pinararaan sa apoy na para tayo ay maging isang tunay na ginto. Tinatapasasan tayo, inaalis yung mga nakahalo sa atin. So hinuhubog din ang ating pagkatao, binabago ang ating mga minanang pag-uugali, kasi ang pag-uugali po ng tao ay iba-iba po yung klase. Minsan yan po ay minamana sa ating mga ninuno, generation, or sa ating environment, or ito rin yung kung sino yung mga nakakasama natin na hawaan tayo ng mga ugali. So bilang tayo'y nakaduktong sa puno, ay binabago daw yung ating karakter at namumunga tayo ng bunga ng Santong Espiritu. Nagiging tayo ay mabait. At yun po yung sinasabi sa Galatians chapter 5:22. Yung ating pagkatao ay nagbabago. Kung yung tayo noon ay sinungaling, kung tayo noon ay masyadong lasinggero, mga chismosa tayo, o anumang mga ginagawa ng ating laman na labag sa kalooban ng Diyos, ay binabago daw ang ating pagkatao. At ang sabi dito sa pangalawa ay ang mga kaluluwang nagdadala at inaalagaan sa kaharian ng Diyos. Ang mga kaluluwang nadadala at inaalagaan sa kaharian ng Diyos. So bilang pala tayo, pag tayo po ay namumunga katagalan, ay tayo po ay nakakaakay na ng mga kaluluwa at dinadala na rin natin sa kaharian ng Diyos para maging anak na rin ng Diyos, para maiduktong din sa puno na si Jesucristo na nagbibigay ng buhay. So yun pala ang dalawang sign. Binuhubog ang ating karakter at pagkatao, na ang bunga ng Santong Espiritu na siyam na bunga ay magmamanifest sa ating buhay, at tayo daw ay nagdadala na ng mga kaluluwa sa gawain ng Diyos. At kaya nga po, papatapos na po tayo. So ang ano nga po dito, mayroon po ditong question na paano ko malalaman na ako ay nananatili kay Jesus. So meron pala siyang na kumbaga meron pala siyang mga signs na kumbaga palatandaan na paano natin malalaman na tayo ay nanatili sa Diyos. Na una, dapat pala tayo ay namumunga tayo, at pangalawa, nag-aasam ako ng mayamang pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kanyang salita, sa panalangin at sa pakikipagtipon sa mga kapatiran. Ibig sabihin, meron na tayong desire na makipag-ugnayan sa Diyos, para tayong uhaw na kailangan ay nagpipray tayo at nakikinig tayo ng salita ng Diyos,
lagi tayong umaattend sa mga gawain ng Diyos. Nakikisalumuha tayo, jumo-join tayo sa mga Bible studies, basta lahat ng gawain ng Diyos na naka-align sa salita niya at kalooban niya ay nauuhaw tayo at excited tayong dumalo. Kaya yun nga po ang sabi to. At sa pangatlo, masaya akong sumusunod sa salita ng Diyos at hindi para nahihigpitan. So, ibig sabihin pala, malalaman pala natin na tayo ay nananatili sa Panginoong Hesus, na kumbaga na masaya tayo na sumusunod sa salita ng Diyos, na parang hindi tayo na nakakaranas na parang napipilitan tayo, na parang nape-pressure tayo, nahihigpitan tayo. Ibig sabihin, may kasiyahan tayo. May kasiyahan tayo na laging mag-aral ang salita ng Diyos, manalangin at dumaliw sa mga pagtitipon. At ang sabi pa po dito, na sa 4 ay, may kamalayan ako sa kasalanan. Ibig sabihin, may kamalayan tayo sa kasalanan. Pag alam natin kasalanan, kumbaga, ando na, may takot na tayo. Parang may pagkatakot tayo na gumawa ng kasalanan. Lalo na yung kasalanan na hahantong sa kamatayang espiritual, na talagang magigrib ang Holy Spirit. Kaya yun po yun ang sinasabi dito, na may kamalayan tayo sa mga kasalanan. At number 5, masigla kong ipinahayag si Jesus at ang kanyang kaharian. So nagtitestify tayo, nagpapatotoo tayo kung ano ba yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, na hindi natin isinasarili. Kumbaga ando na masaya tayong ibinabahagi ang salita ng Diyos. Masaya tayong ipinapanalangin ang mga tao na kailangan pang madala sa paanan ng Diyos. At hindi natin ikinakahiya. Amen? At proud tayo dahil tayo ay binago ng Diyos. At kailangan din na may maakay tayo sa kaharian ng Diyos. At ang sabi pa po dito sa 6, hinahangad ko ang pagtanggap ng Diyos kaysa sa pagtanggap ng tao. So, ibig sabihin, ang hinahagad natin yung ma-please ang Panginoon sa atin, hindi yung ang tao ang mapipili sa buhay natin. So, baga, hindi tayo men's pleaser, people pleaser. Kumbaga, ang ano dun is na, kumbaga, nawawala na yung ating pagiging self-centered. Kumbaga, nawawala na ating pagiging self-centered, na ang ating hinahangad ng ating puso ay ang Diyos ang mapapurihan sa ating buhay. Kumbaga, mas importante na sa atin na ang Diyos ang matuwa sa ating mga buhay. Ipinapakita dito na pag lumalago na pala tayo bilang Kristiyano ay unti-unti nang namamatay yung desire natin dito sa yung mundo. Parang excited na tayo na gawin yung task ng ipapagawa sa atin ng Diyos. Na ang gusto natin ay maglingkod tayo ng totoo, ng tama. Oo, wala namang mga perpekto, pero nagpapaka-perpekto tayo, tinutulungan tayo ng banal na espiritu na tayo ay maging totoo at maging perpekto sa harap ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga isinugo ang banal na espiritu. Ano ba ang katungkulan ng banal na espiritu sa atin? Ang banal na espiritu ang tumutulong, ang banal na espiritu ang siyang nag-guide, ang ating great teacher, comforter, counselor, deliverer, 'di ba? Simula nang umakyat si Jesus Christ, ang task na ni Jesus Christ, ang Holy Spirit na ang gumagawa ninyon sa ating mga buhay. So, mahirap man tayong tao, stubborn man tayo, mahirap man tayong i-handle, pero pag once na naging maayos ang ating pagkakaduktong at nananatili tayo sa puno, tayo ay magiging bagong nilalang, new creation. Yun po yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, na kung sino man ay na kay Kristo ay isinang bagong nilalang. Wala nang bagong pagkatao, siya ay bago na. Kaya lahat tayo ay binago. So, ang Diyos lang ang makapaghuhusga. Hindi natin pwedeng husga ng sino man dahil siya lang ang judge. So, magpatuloy po tayo. Bye-bye. Salamat po at tapos na po ako mag-share. Maybe next time mag-aaral ulit tayo ng panibagong topic. Okay po. Salamat po. God bless everyone. Bye.